Magandang araw mga minamahal kong senior citizens. Sa araw po na ito ay meron tayong ibabalita na dalawang bagay. Una, ang update sa social pension, universal social pension para sa lahat nating mga minamahal na mga senior citizens. At pangalawa dyan, mga benepisyong makukuha ng ating mga minamahal na senior citizens sa 2026. Kompleto po ito at galing po sa spokesperson ang mga detalye. Courtesy po pala sa DZMM, Teleradyo, sa mga panayam na ginawa para po malaman ng ating mga minamahal na senior citizens ang Universal Social Pension Update at mga benepisyo ng mga senior citizens sa 2026. Kung ikaw ay ready na mapakinggan ang bagay na ito, lahat po ito ay totoo ha, hindi po ito gawa-gawa. Kaya man, let's go. Sa puntong ito paborito ko itong topic dahil ito ay malapit sa puso natin, lalo na ako na isang senior citizen. Makakausap natin via Zoom at alamin natin itong nangyari dito sa House nung December lang, last month lang, di ba? Na expansion itong social pension coverage para sa mga senior citizens. Makakausap natin si Attorney Merceditas Navarro Gutierrez, siya ang chairperson ngayon at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Dati ho itong ombudsman si Attorney Gutierrez. Attorney, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Hi, Danny. Good morning. Okay. At good morning din sa mga viewers ng iyong programa at lalo na sa ating mga senior citizens na nanonood at nakikinig ngayon. Nako, marami ho talagang manonood ngayon, lalo na mga senior citizens kasi gusto nila malaman kung ano na ang mga latest na pwedeng makuha, mga ayuda para sa mga senior citizens. Ano ho ba ang latest na number ninyo, yung datos ninyo? Ilan na ho ba ang mga 60 and above ng mga senior citizens natin ngayon sa buong bansa? Kasi sa ating database, meron ng mga 80 million, no? Pero ang dami aming database kasi hindi pa kompleto. Okay. We're still completing. Okay. At ang study, 11% of our population, kaya dapat ang ating mga senior citizens ay mga ano na ngayon, mga 11 million sa buong Pilipinas. Marami rin, no? Oo. Oo, marami na. Okay. Kasama tayo dyan, Danny. Oo nga, marami nga. Kaya ako, gusto ko rin, interesado ako dito malaman kung ano na yung mga benefits. So, last December, di ba, yung House Committee on Senior Citizens, inaprubahan, di ba, itong measure seeking to expand itong social pension coverage para sa lahat ng mga Pilipino na at least 60 years old. Itong December lang to, actually. So, ang ibig sabihin na daw ay magkakaroon na ng monthly, kung maipapatupad at maisapatas, monthly stipend na at least 500 pesos. Tama ho ba? Ano pa pinag-uusapan pa yan sa Kongreso? Kaya nga. Sa palagay ko, kami sa komisyon ay sinusuportahan ang bill na yan at sana mapasa na kaagad, no? But hindi pa yata sigurado sa pagkakaalam ko, Danny, kung how much yung ibibigay ng Universal Pension Fund, no? Yung pondo, you mean yung pondo? Citizens, no? Yung pondo? Oo, yung pondo. Oo, yung how much ang maibibigay sa mga senior citizens na sana naman 1,000 bawat Yun na nga buwan. Oo. And everybody should be entitled regardless, 'di ba, kung anong economic status mo, 'di ba, kahit na ikaw ay GSIS or SSS pensioner, you should be entitled also to that same walang benefit. PPDN. Walang PPDN. Kaya tawag nga diyan universal. Oo. Assuming na 1,000 ang ma-approve, magkano ang kakailanganin budget para at least maipatupad dito? Marami ho masisiyan dito. Malaki din yan. At hindi ko pa na-compute. Okay. Pero Ano ba maganda to? yan sa ating mga senior citizen. DSWD budget ho ba ito kukunin? Hindi pa Hindi pa malinaw, napag-uusapan no? kung sino magdi-distribute niya. Dahil kasi kami dito sa komisyon, ang aming dinidistribute yung tinatawag na cash gift sa ating mga Okay. under the Expanded Centenarians Act, nagbibigay tayo ng cash gift sa mga nakaabot ng age na 80, 85, 90, 95, and 100.
Oo, yun nga, isa pa yun eh. Itong 80, 85, 90, 95, meron silang 10,000 pagdating ng kanilang age 80, no? Pagdating ng milestone age. At pagdating naman sa 100 years old, merong 100,000 na tinatawag na centenarian gift. Ito yung nag-umpisa ng March Oo nga, 2024. tama. Oo. Mhm, Okay, so yan. bali, alam ko yung centenarian, hindi na ba papababa to? Let's say, gawin natin 70 years old na lang. Sana nga, pero kailangan na naman ng batas yan, Daddy. Oo, kaya nga, para at least mas marami maging ma-benefit. Pero itong 100 years old na umaabot, marami ho ba? Meron kayong datos niya, no? Kung sino yung mga nabigyan na ng 100,000 para dun sa nakaabot na 100 years old? Oo, yung nakaabot ng centenarians, 1,734. Ganun ba? For, 90, oo, madami din, ano? ano to, nung 2025? Mulan 2024 hanggang 2025, 112,000. 112,800. No, wait, sandali lang. Sige, Tinitingnan ko okay. yung aking ditong Since it was... datos. Sa 100, 1,734. Sa 95, 9,055. Yung 90 years old, 32,168. Dami ah. Yung namang age 85, 83,517. At yung age 80, 141,859. At yung total amount na disbursed natin ay almost 3 billion. 2,839,000 million 390,000. At yung nasa abroad, Danny, mayroon tayong Kasama rin ba yung mga nasa abroad? Oo. Okay, may Oo, tracking yung mga tayo dual- ng kanilang mga edad, yung Yes, OFWs. yung mga dual citizens natin. Okay. So, Genarians at nonagenarians, 15 ang nabigyan natin living Okay. abroad. At Hindi. yung centenarians, 4. Okay, kahit na, ibig sabihin, para malinaw kasi alam ko marami, ako nga dual din ako eh. Ibig sabihin, pag dual ka, entitled ka rin sa ganyan, Centenarian Act na yan. Oo. Pwede Na ka sa kunwari, mag-apply. kung 80 years old umabot ka, meron ka rin makukuha na 10,000 pesos. Tama ba? Yes, oo. Okay, buti Basta malinaw yan. mag-a-apply lang. Kung living abroad, mag-a-apply sa ating embassy. Okay, sige. So, Tapos yun so sa kung ano man ang matanggap na embassy, mga applications, dumadaan yan sa Commission on Overseas, Filipinos Overseas. So, At pinapadala sa atin para nababalidate. okay, so maganda para at least may tracking kayo. So ilan ho yung Yes. binigay nyo na number para dun sa nakaabot na 100 years old? So 2025 lang natin to in effect, di ba? March? Tama ba? 2024 So March. 2024. So 1 year pa lang, halos, kasi March 2024. So yung nabigyan nyo halos 3 billion na starting 80 years old. Yes, Yung oo. 100 years old, attorney, ilan yung 100 years old? Mga ilan? May 100? 1,734. May umabot din ng 1,000? At kasi alam mo yung longevity ng ating mga longevity ng ating mga kababayan, tayong mga seniors ay humahaba na. At siguro kasi because of the medical services at magandang pag-aalaga sa ating pangangatawan. Kaya Okay. nabubuhay tayo na mas mahaba ngayon mga panahon Okay. ito. So where do you see na pwede pa tayo, kasi alam ko yung nagsusulong nitong yung social pension coverage, itong para dito sa mga senior citizens, di ba si Congressman Miro Kimbo? Tama ba? Yung isa sa mga author niyan? sa ating kongreso para mabigyan itong Universal Social Pension Fund, no? Marami mga tumutulong sa atin ng mga mambabatas na para maaprubahan na ito sa Senado at sa House of Representatives. Maraming at saka mga grupo katulad nila Attorney Romy Macalintal, di ba? Yan ang mga active sa senior citizens benefits di ba? So nakikipag-ugnayan kayo diyan. Oo. Yan, yan tumutulong talaga para maprotektahan ang mga rights ng ating mga senior citizens. Oo. At saka yung babae, yung nakalimutan ko, na-interview ko na rin dito very active din siya sa mga benefits for senior citizens. So far, aside dun sa mga, let's say, medicines, di ba? Meron na tayo nakukuha, di ba? Na mga discount na malaki sa mga transportation. Ano pa ho ba nakikita nyo na, let's say, sa mga restaurants, no? Napakalaking bagay. Ano pa ho ba yung mga ibang services na pwedeng, let's say, ma-entitle ang ating mga senior citizens? Sa palagay ninyo?
Yung mga entitlement na yan, Mm. di ba napag-usapan natin yung sa 20% discount sa mga produkto at Mm. serbisyo, Tama. o yung sa public transport, Oo. at pagbili ng gamot, ang mga medical services sana ma-expand, no? Yung kahit Oo. na kung ano mga pangangailangan ay mababaan sana yung mga bayad sa mga serbisyo, mga medical services na binibigay ng ating mga hospitals, no? At saka Hospitalization, sana 'di ba? meron sanang nakatutok na hospital or center para sa ating mga seniors, like yung tinatawag na geriatric health centers na Aha. talaga nakatutok, no, sa ating mga nakatatanda. Aha. So, Hindi yung pupunta ka sa hospital, bibigyan lang ng priority yung mga senior citizens. Pero kung mayroong isa nakafocus talaga sa mga seniors, mas maganda, hindi ba? so ang parang gusto nyo, parang rekomendasyon nyo, merong isang tao na let's say committed lang para sa mga benefits o nakafocus lang on senior citizens. Let's say isang Oo. ahensya na mayroong tao na para nakatalaga na kailangan yan i-ano, 'di ba? I-appoint or kailangan pa ba ng legislation for that? Siguro legislation na mayroong isang center o Okay. sa mga regions magkaroon ng center or hospital Oh, na mag-aalaga talaga at nakatutok sa ating mga senior citizens. lalo na sa mga Meron man confinement. tayo, oo, Oo, Dani, kung confinement. meron tayong mga existing hospitals, meron naka-separate na center or clinic for geriatric, no, sa mga nakakatanda. Hindi na Ah. sasama doon sa mga hindi seniors, naka-separate na sila. At may mga doctors na talagang mga geriatric doctors na makakatingin sa ating mga nakakatanda. Oo, kasi ang nangyayari parang letter of guarantee, 'di ba? Guarantee letter ang nangyayari kung Oo, sino parang yung wala, oo, na, parang wala na yan. Diretso na lang. At saka gusto din oo. natin magkaroon tayo ng senior citizen center. Oo. Na ang ating mga seniors kung nalulungkot, kung gusto maglibang, kung may Oo. mga problema legal, Oo. may pinupuntuhan silang center Activity na sila ay center. makakahingi ng tulong. Oo, kasi may mandato ang LGUs, DSWD at saka DPWH na magtayo ng senior citizen center. Oo, Sa maganda 'yan. city and municipality, 30 years ago pa yan meron ng Oo. ganyang mandato. Okay. So ibig sabihin, maganda rin yan, sinasabi nyo, isa, yung binanggit nyo, yung tungkol sa geriatric na center, yung mga Yes, oo, focus oo. on senior citizens. Itong pangalawa, binabanggit nyo, di ba, magkaroon ng activity center para sa mga senior citizens, ang bawat mga LGUs. Ganon, di Oo, ba? sana. Oo, Oo. oo. Alam mo, yung isang perfect example of a senior citizen center sa Taguig. Taguig Ah, City. so nabibigyan Ang ng, ganda. oo, Ang alam ko, nabibigyan ng tatlong palapag pangangalaga. yun. Hindi ko pa na bisita, pero ang report sa akin ay ang mga senior citizens sa Taguig ay masaya. Dahil Ah, nakakapunta sila sa center at nakukuha nila yung kanilang mga pangangailangan, na idudulog oo, nila ang kanilang oo, mga problema at nakakapaglibang-libang. Mayroong silang oo. mga recreational activities like nagsusumba, nanonood ng Oo, yun, sine. malaking Maganda. bagay. Oo. Kasi karamihan din, hindi naalagaan na rin ng mga anak nila, medyo gusto rin nila na, let's say, kahalubilo nila, mga kapwa senior citizens. Oo, So, ibig oo. sabihin nyo, gusto nyo ma-replicate sa iba-ibang LGUs yung nangyari dyan Yan. Oo, sa oo. Taguig na somehow. Oo. Pero syempre, kailangan din ho ng pondo, tsaka yung may kakayahan na dapat staff, technical staff na tututok sa mga, ibig sabihin, marunong sa mga pangangailangan ho ng mga Oo, seniors. yan ang dapat nating mapagtulong-tulungan ang lahat, Mm. kahit na sana yung ating mga retired na mga seniors, na mga Oo. doktor, Oo, tama. abogado, magkaroon ng volunteerism, no? Oo. Napupunta sa mga centers para makatulong sa ating mga kapwa seniors. Kasi mandato yan Mm. na kailangang ipatupad ng ating mga Mandato ho departments. saan? Sa batas? Na meron Oo, dapat nasa ganyan? batas Ang mga yan, senior oo. citizens ay bigyan ng mga, Oo, let's say, kaukulang oo. activity centers at yan nga, yung mga hospital na Yes. talagang sa kanila Oo. nakafocus. Ganon? Oo. Oo, meron dyan. Kaya kailangan natin magawa ito dahil kasi we're paving the way for mga non-seniors na pagdating nila ng senior, meron na tayong ma-offer sa kanila at may mga Oo. existing Oo, may centers, sistema na, no? services. May Oo. sistema na, no? Oo. Mhm. Oo. Alam nyo sa Amerika, talaga ba yung mga ganyan, ha? Yung mga care homes para sa matatanda na talagang lahat ng Oo, pangangailangan, oo. yung nag-administer ng gamot Oo. nila, activities nila, yung gano'n ang gusto nyo na somehow in all LGUs bigyan ng pansin yan, no? At hindi lang Yes, trabaho, oo. kung productive sila, bigyan din ng trabaho kung kaya pa.
Di ba? Maraming mga LGUs na supportive sa atin. Like itong Provincial Government of Pampanga, last week lang nagbigay sila ng building nila para gamitin ng regional office ng senior citizens. Kaya Okay. nagpapasalamat kami sa Provincial Government of Pampanga led by Governor Pineda sa pagbibigay ng talaga space sa amin for 3 years. Na libre, walang babayaran. Ayun, oo. At least Dahil kasi maliit lang ang budget nitong commission. kaya nga, so at least yung mga nakikinig sa atin, kung may mga LGUs na gusto nyo isulong ang mga pangangailangan ng mga senior citizens nyo, dapat, di ba, pagtuunan ng pansin, no? Kailangan lang, Yes. kailangan Oo. lang ng kaukulang budget. I'm sure naman meron silang mga budget for ganyan, mga PWD, di ba, yung mga ganyan. Oo. Pagka nasa batas, talagang magkakaroon sila ng reason para makahingi ng budget. Oo. Sige po. Basta ano pa ho ba ang mga pwede nyong let's say gamitin nyo ng pagkakataon na to if ever ano ba ang mga challenges you look forward na kailangan handle ninyo for this year 2026? Alam mo yung pagbibigay ng cash gift, nagtatagal. Gusto namin na pagdating ng birthday ng senior citizen, maibigay na namin. Kaya ang problema, hindi nakaka-apply kaagad. Dahil At sa budget ini-encourage constraint. namin na magrehistro na dito mismo sa National Commission of Senior Citizens. May online registration tayo na pipill upan mo lang yung application form, tapos meron kayong maibibigay na nasa website yan, PSA, birth certificate, andun ang mga requirements na makikita. At para ang gusto namin, pagdating ng birthday, kaya Yun na months before, ma-process na namin. Ito nga, may comment na nga ito si Sarah C. Sabi niya, yung cash gift na ng 96 nawala pa din. Ito, sabi niya, siguro tatay niya to, nag-96, no? Tapos sabi din ni Gloria, yung father ko po, 90 na noong November 2024, pero wala pa rin siya natatanggap na extended na social benefit of 10,000. So, kailan po kaya matatanggap? Oo. Magrehistro sa amin sa komisyon or magpasa ng aplikasyon sa OSCA. At ang application Okay, yun. naman, ipo-forward sa amin ng OSCA. Okay. Importante yun yung mga binibigay nyo sa ating information. Dahil ito, Rogelio, sabi niya, kada kailan ba may bibigay yung 10,000 senior citizen? So, kailangan lang magrehistro, di ba? Yes, Tapos, magrehistro. At kung alam mo, nakamatayan na raw Dani, ng kasi- nanay niya. Oo. Oo, kasi itong ating mga senior citizens kailangan ng assistance pagpunta sa website, di ba? Pag-fill up ng form, sana matulungan ang ating mga kamag-anak sa ating pamilya. Anak, apo, no? So, how do they apply? Let's say, kasi tutulungan niya ng mga anak nila or apo nila. Para at least ma-entitled sila dito sa 10,000. Oo, yung kahit na doon sa aming FB page, pwede sila magbigay ng detalye at makakatulong kami. At Ayun. sa aming FB page, may mga tanong sila Oo. at kami naman ay sumasagot. Okay. Ang dami ho nagre-react yung mga natin, mga nagbibigay ng comments. Ito, si Estrella Garcia, dito pag 100 years old lang, may 100 lapad. Happy si Lola. Dito talagang pinupuntahan sila. Okay. Oo. At saka, Dani, gusto natin din, sana may mga bank account sila para didiretso na namin ang pagbayad. Okay. Diba? Mas madali yun. Sige. At saka walang Sige. pagod at walang mga tao na kailangang Tama. ipadala ng opisina. Sige ho, ma'am. Nako, kailangan natin ng isa pang episode para dahil marami hong mga nagpa-participate at gusto ibigay yung kanilang concerns. Maraming salamat ho. Anytime, Dani. Anytime sa susunod siguro sa studio na tayo para mas maganda Sige, oo. ang interaction. Oo, at mahaba, Okay, maraming salamat ha. Salamat din. Okay, yan ho